Pauwi na sa Baguio City si Marjon kahapon, January 12, nang parahin ito ng mga pulis sa isang checkpoint. Ipinakita nito ang papeles ng kanyang motorsiklo at lisensya. Makaraan ang ilang segundo, pinayagan na siyang makaalis. Maganda. Pero ang checkpoint na ito ay hindi ordinaryo. Sa pagsisimula kasi ng election period ng 2025 midterm local at national election, epektibo na ring ipinatupad ang election gun ban at pagsasagawa ng mga COMELEC checkpoint gaya nito. Ito'y paraan ng PNP at COMELEC na maiwasan ang anumang insidente ng karahasan sa nalalapit na halalan. To make the elections peaceful at para lahat-lahat ng gustong makaboto ay makalabas at makaboto ng payapa. Dito, tanging plain view search lamang ang kailangang gawin ng mga pulis at kung mayroong makitang baril, dapat makipagtulungan dito ang driver o mga pasahero sa mga pulis. Dito, dapat maipakita na mayroon silang exemption permit mula sa COMELEC at PNP na magdala ng baril. Kasama rin dito ang mga airsoft gun at replika ng baril. May penalty na imprisonment na hindi bababa sa 1 taon. Hindi rin to hahaba or mag-extend ng 6 years, no? With the accessory penalties. Ito yung mga mabibigat na accessory penalties na suspension of the right to vote, hindi ka na pwedeng tumakbo sa next na halalan at hindi ka na kailanman mag-apply sa mga posisyon na appointed position sa gobyerno. Wala pa namang naitatalang lumabag sa Cordillera pero ang Regional Joint Security Control Center ng Cordillera may nakikita na silang muling namumuong matinding tunggalian ng mga tatakbo lalo na sa probinsya ng Abra. Solusyon nila rito. Kaya ang isa naming na-practice during barangay election na effective is yung dialogue sa mga political parties na magkakalaban. Then mga leaders nila, supporters, para magkaroon ng pagkakaintindihan kung ano ba yung issues and concern. Pero kung hindi madadaan sa maayos na usapan, handa ang AFP at PNP na tablahin ang mga gagawa ng karahasan, gaya ng mga pulis na riding in tandem sa bayan ng Bukay, Abra noong 2023 barangay at SK election. Ito yung pinapaikot natin doon sa may mga intense political rivalries na grupo ng ating mga politiko magkakalaban. And other areas na nakikita natin may possibility na may mangyaring violence. Ito yung quick reactions teams natin. Sa tala ng COMELEC Central Office, isang orange category at 10 yellow category ng mga bayan sa Abra at Kalinga ang kanilang babantayan. Maliban sa matinding tunggalian, binabantayan pa nila ang presensya ng mga rebeldeng grupo at 4 na posibleng private armed groups. Charles Nicolimon, RNG News.